Napapansin niyo po ba na hindi na nawawala ng problema sa loob ng inyong pong tahanan? Nako mga bossing ko, dapat solusyonan po natin yan. Huwag niyo po yung pagtiisan dahil maaaring dumami po yan ng dumami ang problema po ninyo at lumala ang problema. Ano't ano mga bossing ko, ang unang-una mga bossing ko na kokontrol sa mga emosyon, maaaring mauwi pa sa depression ay kayo mismo. Kailangan po mga bossing ko ay gawan po natin ito ng paraan. Kung maraming problema kayo mga pinagdadaanan at parang hindi na ito mahupa-hupa, wala nang alisan ng mga problemang yan mga bossing ko, gawin nyo po ito mga bossing. Unang-una mga bossing ko, kayo mismo sa miyembro ng pamilya kailangan magkaroon ng mahabang pasensya. Paano nakokontrol natin na magkaroon ng mahabang pasensya? Mas may na po mga bossing ko na kayo po ay magpausok tuwing Tuesday or Friday sa inyong puntahanan. Para kung ano may mga negatibo na pumasok sa loob ng inyong puntahanan ay kaagad na itong maitataboy mga bossing. Or kaya po like ka mag-o-offer sa inyong pong altar or kaya po sa pagkainan, wag na wag itong mawawalan mga bossing ko ng pagkain. Kasi maaaring parang pag-o-offer na rin yan sa pagkainan natin. Kaya minsan mapapansin nyo na bulok ka agad yung bagay na ito, yung pagkain na ito dahil maaaring may sumama ng mga spirit na kumain po dyan. Or kaya po hindi pa siya nakapetsa ng expiry date, tas nakita nyo po may na maaaring may tumikim po dyan. Parang pag-o-offer din po yan sa pagkainan. Kaya huwag ka mawawala ng pagkain po dyan. Napakaswerte po niyan. Kung halimbawa away-away sa inyong tahanan, lalo na tungkol sa usapin ng pera, yon ang isa sa mga marirekomenda ko. Dapat po mga bossing ko ay meron po laging sa pagkainan po ninyo mga bossing ko ng nakahain or kaya sa inyo pong altar na nakahain at pagpapausok mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, huwag kang makakalimot magdasal. Tuwing umaga mga bossing ko, ipagdasal po ninyo na matigil na yung mga away-away lagi sa loob ng inyong tahanan or kung ano man yung mga pagsubok, paghihirap na pinagdadaanan ninyo po sa ngayon. I-release nyo po yan. Huwag ka makakalimot magdasal. Tapos mga bossing ko, tuwing umaga, pagbukas ng pagbintana po ninyo at saka ng main door, laging sasabihin, pasok ang swerte, lumabas ang malas. Ganun po ang mga bossing ko. At lagi nyo aayudahan ng mga salitain lagi ng mga magaganda. Kumbaga, yung bahay po ninyo, pupunuin po ninyo ng pagiging positibo, yung panay mga magaganda ang sasabihin. Tapos sabi nyo, masusolusyonan ng problema, wala yan. Huwag masyadong indahin at kumbaga malalampasan din natin yung mga pagsubok or kung yung ano may away-away na pinagdadaanan po ninyo mga bossing, mga problema, malalampasan din po yan, ganun mga bossing. Parang pupunuin po natin ng panay, simulan natin sa pagsalta ng mga magaganda mga bossing ko sa ating puntahanan. At mapapansin nyo, huwag kang daing nandaing mga bossing at huwag nyo na rin ito i-chika sa iba mga bossing kasi unang-una hindi sila makakatulong, pangalawa mga bossing ko, mamamarites ka lamang, ikaw po ay machichika lamang at maaaring mali pa ang mga chika mga bossing, magiging iba na yung mga version ng mga chika mga bossing ko. Mas mainam, manahimik na lang po muna at yun nga po, punuin natin ng pagiging positibo ang ating tahanan. Lagi mga magaganda ang sasabihin. Tapos sa harapan ng ating tahanan, magbago po tayo ng posisyon ng ating tahanan ha. Kung halimbawa kasi ganun din kami, nagpapalit kami ng kulay, parang hindi maganda yung kulay ngayon, parang may pangit na negatibo, nagpapalit kami ng, binalik namin sa dating kulay, yung ganun mga bossing. Or kaya po yung sopa ninyo, ibinago nyo po ito, tapos may negatibo ka agad na ibalik nyo or baguhin nyo pa muli. Parang binabago, pagbabago yan. Or kaya ikaw mismo, marami kang pagsubok, magpagupit ka ng buhok, or kaya po mag-iba ka ng aura ng itsura, yung mga ganon, magsuot ka ng mga iba't ibang mga borloloy, ganon po mga bossing. Dapat binabago natin. Kasi may kaugnayan din po yan mga bossing ko sa mga kaganapan sa buhay natin. Kung marami kang mga problema, tas wala mga pagbabago sa inyo mismo, mas mainam, may pagbabago sa inyo po mismo. Sa atin at saka sa loob ng ating tahanan.